Magandang araw! Lunes at ayan, punong-puno tayo ng energy kaya naman maglilinis tayo ng bahay. So unang-una ko talaga nilinisan yung mga kwarto namin. Kwarto muna namin ni Mister. So hindi nga pala papasok yung mga anak ko ngayon. Dito lang kami sa bahay kasi may sakit pa rin sila. Last week pa ito, may ubo, lagnat at saka sipon. Alam niyo naman, winter dito sa New Zealand at nilalamig talaga sila. So ito na, natapos ko ng paglilinis ng kwarto namin ni Mister at dito naman ako sa kwarto ng mga kambal. So ayan, kalat na naman at alam niyo yung mga anak ko talaga hindi talaga yan pumapayag na hindi ko lilinisan ng kanilang mga kwarto. Araw-araw talaga itong paglilinis ko at wala talagang katapusan. So alam nyo, napakahirap tong linisan araw-araw tong higaan ng aking kambal kasi medyo ano kasi siya, gusto ko sana yung normal na bed lang, yung ganito kasing format, kailangan mo paipit talaga ng maigi doon sa kabila, may ipit-ipit kasi siya para naman hindi talaga matanggal yung bedding. Ay duvi pala, so ayan, yung mga anak ko mahilig din yan sa teddy bear, no? Palagi talaga merong teddy bear sa kanilang mga higaan. So dito naman ako sa kabilang banda kay Ariana. So alam nyo kasi, yung bahay namin 3 bedrooms lang, kaya nag-share lang talaga yung kambal ko ng kwarto. Balak talaga namin na mag-upgrade ng bahay kasi nga nasisikipan na yung kambal. So after ng ilang mga minuto, natapos na rin ako sa paglilinis sa kwarto ng kambal. So dito naman ako sa kwarto ni Silas. So ang dami talagang mga laruan. Nagkakalat na naman at yung mga anak ko talaga, ganito talagang ginagawa nila pag wala silang magawa sa buhay. Kinakalat na mga laruan nila, hindi naman sila maglalaro. So alas 9 na nga pala ng umaga at hindi ko na naabutan si Mister. Napasok na siya sa trabaho at maaga siyang umalis. Pagkatapos ko nga pala sa kwarto ni Silas ay nagpunta ako dito sa CR namin o sa toilet. Kailangan ko yung linisan araw-araw kasi nga naman umiihi si Silas sa kahit saan-saan, no? Hindi talaga yan na siya shot talaga sa bowl, anidoro yung ihi niya. So alam niyo na pag may anak kayong lalaki, messy talaga yan pag umihi. Naglinis din ako sa bathroom namin. Ang dami kasing tubig o yung basa sa floor. Pagkatapos ay kinuha ko yung mga labahin at maglalaba na naman ako. Welcome na naman sa milyon-milyong labahin. Araw-araw na lang talaga to. Walang talagang ending. Buti na talaga automatic yung washing machine nila dito. Hindi ka na nagbabanlaw. Ilalagay mo lang at kusa na siyang nagbabanlaw. Ihahayhay mo lang. Pagkatapos kong ilagay yung mga washing sa aming washing machine ay nag-vacuum ako agad sa mga floor. So ang dami-dami pa rin yung mga anak ko talaga nagdadala talaga ng pagkain sa loob ng kwarto. Kaya naman ang dami talagang mga crumbs sa floor. So may nagtanong bakit ba palagi daw ako naglilinis? Palagi ako naglilinis ng bahay araw-araw. Alam nyo kasi yung parang mas gusto ko na may malinis yung paningin, malinis yung bahay kasi meron akong peace of mind. Alam ko naman hindi talaga mamimintain yung paglilinis kasi alam nyo may mga ibang bata, hindi talaga yan forever na malinis. Pero at least, malinis siya at walang mga, alam nyo na. So pagkatapos maglinis ng sala ay ito, naghuhugas na naman ng pinggan. So ito lang mga alas 10 na pala ng umaga. So 1 oras akong naglinis ng bahay. Ayan talaga yung mga routine ko araw-araw, no? So nilalagay ko lang sa dishwasher, yung plastic lang hindi kasi alam niyo naman yung plastic natutunaw yan pag nilalagay niyo sa dishwasher. So pag umaga marami talaga akong hugasin kasi alam niyo pag gabi, pagkatapos naming mag-dinner, meron pa yung mga extra pagkain na kakainin yung, lalo na si Mister, kumakain pa yan ng mga sandwiches bago matulog. So meron pa talaga yung maraming mga plato at mga baso. So nilinisan ko rin yung laundry area namin at pagkatapos ay nagwalis-walis ako sa floor, sa sahig. So ayan yung paborito kong walis at hindi talaga yan mawawala sa bahay. Pagkatapos ay nagsampay ako ng mga labahin. So ayan, dito lang ako nagsampay sa labas kasi hindi ko alam kung uulan or iinit. Yung panahon sa New Zealand, hindi mo talaga ma-tsa kung uulan ba or init. So pagkatapos kong magsampay ay nagtupi ako ng mga damit. Kahapon pa to, no, hindi ko pa natupi kasi alam nyo naman pag may mga labahin talaga sinasabi ko talaga bukas ko na yan tutupiin hanggang sa mag pile na siya at hindi na talaga makaya.
So matutulog sana ako, maiidlip at magpapahinga, pero naalala ko may mga anak pala ako dito sa bahay ngayon at oras na naman pala para magluto ng hapunan. So ang lulutuin ko nga pala ngayon ay pasta. Magpapakulo muna tayo ng tubig at while nagpakulo ng tubig ay maghihiwa ako dito ng sangkap. So ang gagamitin ko nga pala ngayon ay bawang, sibuyas at parsley. Napakasimple lang ang lulutuin natin ngayon for dinner. So kalahati lang ng sibuyas ang gagamitin natin. Napakalaki naman ng sibuyas nila. So ayan, hihiwain na natin ng tiny pieces. Naiyak pa ako while naghihiwa ng sibuyas kasi alam nyo talaga, naiiyak talaga ako. Ay, hindi ko alam kung anong technique para hindi maiyak, pero palagi na lang talagang ganito. Nagdadrama na lang ako para feel na feel ko ang pag-iyak while naghihiwa ng bawang. So ayan, bukal na pala ang ating tubig. Maglalagay din tayo ng asin at ilalagay na natin yung ating pasta. So ang gagamitin ko nga pala ay penne pasta. Magluluto na rin tayo ng pasta sauce. Unang-una ilalagay natin is oil at pagkatapos ilalagay na din natin yung beef mince, yung ginaling na baka. Uukay-ukayin lang natin ng maigi hanggang sa maluto ito at pagkatapos na ilang minuto ay isiset aside natin ito sa kabilang plato. Hindi pala plato, yakong pala or bowl. Same pan pa rin is maglalagay tayo ng olive oil at saka butter. Pagkatapos ay ilalagay natin yung ating sibuyas. So gigisahin lang natin maigi hanggang sa maluto yung sibuyas, maging translucent yung kulay niya at pagkatapos ilalagay natin yung bawang. Igigisa lang natin ito ng maigi hanggang sa maluto at pagkatapos ay ilalagay na natin yung ating paprika, Italian seasoning, imimix lang natin together at pagkatapos maglalagay din tayo ng asin, pepper. Pagkatapos maglalagay din tayo ng flour o yung harina. So gigisahin lang natin ng maigi hanggang sa mag-combine siya at ilalagay na natin yung ating beef stock din at gradually lang hinay-hinay lang natin ilagay, wag natin ibigla at ito together mix lang natin. So ayan, hinay-hinay lang sa paglagay ng beef broth at pagkatapos ay ilagay mo na agad lahat. So kayo-kayan mo lang yan, isi-simmer mo lang at hinaan mo lang yung ating kalan at pagkatapos ay ilalagay na natin yung ating canned tomato. So, yan yung kamatis na nilagay nila sa lata. So, dinikdik ata nila at nilagay sa lata. So, ayan, bininta nila sa supermarket. So, pagkatapos ay maglalagay din tayo ng heavy cream. So, yan yung cream talaga nagpapa-creamy sa ating pasta. Maglalagay din tayo ng asin. So, depende sa'yo kung anong gusto mo. Kung gusto mong salty or hindi. Pepper. Pagkatapos ay ukay-ukay lang natin ito. Maglalagay din tayo ng cheese. So yung ginamit ko pala is mozzarella cheese. So yan, damihan na natin kasi gusto ko talaga ito maging cheesy. Ilalagay na rin natin yung ating ginaling na baka kanina na niluto natin. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ng maigi. So ayan, tingnan nyo, napakasarap tingnan na super cheesy talaga. So, luto na pala yung ating pasta, no? At ayan, i-dry na natin at ilalagay na natin sa ating sauce. Maghihiwa nga pala ako ng parsley kasi ilalagay ko rin ito. Alam niyo ron, mas maganda talaga pag may green-green yung ating food, no? Ayan, ilalagay na natin sa ating pasta. O, diba? Napakagandang tingnan pag may greenish talaga, may garnish. So, lutong-luto na ang ating pasta at isi-serve na natin sa ating respective guests. Wala nga pala si Mr. Hindi siya nakaabot sa ating dinner. So, magagabihan daw siya kasi meron silang meeting sa kanilang office. So, kami lang muna ang kumain kasi hindi na kami makakahintay. So, obviously, nasarapan yung mga anak ko sa ating nilutong pasta. Especially si Silas. Paborito kasi ni Silas yung pasta at yan talaga parehas ng spaghetti. So ito nga pala si Georgia at kumakain din ng pasta. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mata niya at ginaganyan niya. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At pasensya na wala si Mr. sa video na ito. Hindi nga nakaabot sa aming dinner. At sa susunod naman na vlog, bye!